intentional din tayo. Amen? At ito po ay kailangan habang tumatagal yung paglapit mo sa Panginoon, mas nagiging mas malapit ka sa Kanya. Amen? Hindi po pwede na yung paglapit mo sa Panginoon ay putol-putol. Amen? At ang sabi po dito, at habang nagiging malapit ka sa Panginoon, dahil nakikinig ka ng salita ng Diyos, dapat po nakikita na to sa atin. May resulta. Ano po yung resulta? Na habang tumatagal din po na nakakasama tayo ng iba, lumalapit na din po ang iba na kasama natin sa Diyos. Amen? At ang sabi po, na yung pag nagsalita tayo sa kanila, sa ibang tao, joy ang mapipil nila. Amen? At ang kapayapaan yung maririnig nila. Hindi po bigat. Amen? Amen? Hindi po gulo. At ang kailangan, dito po natin nakikita na ang Diyos, ang salita ng Diyos, ay nasa sa atin. Amen? At ngayon pong oras na to, tayo po muli ay makikinig ng salita ng Diyos. Ibigay natin ang time natin sa Kanya ngayong oras na to, ang ating puso, isip. Amen? Ay handa natin, maging matabang puso po yan. Amen? Na talaga pong kayang mamunga ng 500, 100, amen? O libo-libo na mga bunga. At magkakaroon po ito ng resulta sa ating buhay. Amen? At sa buong isang buwan ng January, napagpala po tayo, seek keepers. Amen? Ang Diyos po ang ating priority at dapat po unahin. At ngayon pong bagong series ng ating pastor, be excited. Amen? It's about love. Amen? So, kailangan po natin ang Diyos, kailangan po natin ang pagmamahal ng Panginoon. Pero hindi po natin to maa-absorb kung tayo po ay hindi handa yung ating puso. Ngayong pong oras na to, welcome na po natin ang ating po pastor, Pastor Paul Lamada. Amen. Purihin ang Panginoon. At ako po nagpapasalamat dahil, ayan, kagaya na sinabi ni Sister Ruth, February na. So, first Sunday ngayon, no, ng month of February yan. Ayan, pakisabi, pakingiti, ano nga yan katabi mo? Happy Love Month. Love Month ngayon eh. Amen, no? Dapat mahal natin yung katabi natin, di ba? I love you with the love of the Lord. Ayan, kasi Love Month ngayon. So, may mataas na uri ng pagmamahal. Remember that, di ba? Yes, may pagmamahal sa mag-asawa, sa anak, sa kaibigan. Pero may mataas na uri ng pagmamahal. At dito natin i-focus yun. Amen? So, alam ko hinanta na tayo ni Lord muli sa oras na ito. Pero bago yan, tayo muna ibuko tayo manalangin. Let's welcome the presence of God. Hallelujah. Father, Panginoon, we thank you, Panginoon, for this very moment. Itinamo ang bawat isa, Panginoon, to listen to your word, Panginoon. Lord, nawa ikaw, Panginoon, ang muling manguna, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Lord, mangusap ka, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, na makikinig ng iyong salita. And that there will be transformation, Panginoon, sa lahat ng makaka-absorb na yung salita sa oras na ito, Panginoon. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat sa oras na ito. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon, yung dakilang salita sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Sige po, at tayo po ay nasa unang topic na ating serye. Ayan, kasi February na. Actually, dapat meron pa akong isusunod dun sa topic kasi nasa first time of the month, last month, January. So, na-topic natin yung first. Sino first? Si Jesus, di ba? Ang daming first, ang daming dating dapat i-priority. Pero dapat na ipa-priority natin una sa lahat ang ating Panginoon. So, alam ko, inanda na ni Lord yung mga puso natin muli sa pakikinig ng kanyang salita. Kagaya nga sinabi sa Bible, di ba? The Bible said that man shall not live, di ba? By bread alone, di ba? But by every word that comes from the mouth of God. So, naniniwala ba kayo doon? Kumakain tayo physically, pero higit sa lahat, mas inuuna pa rin ni Lord yung spiritual health po natin. So, napakahalaga na kahit na every Sunday, no, nandito tayo para maglalaan tayo ng oras
para makinig. Excited na ba kayo sa Word of God? Amen. So ngayong araw na ito, tayo po magsasalo-salo muli ng napaka-importante yung sinasabi nga nito, ang Word of God is spiritual food na kailangan din natin para manorish, di ba? To nourish us, di ba? Our spiritual life, di ba? So without the spiritual food kasi, ang buong buhay natin, patuloy babagsak yan, di ba? Maaaring kilala mo nga si Lord, hirap kang lumago, hirap kang mag-grow, di ba? So, ganyan po ang nangyayari sa mga Kristiyano ngayon na without spiritual food. So, may kaparaanan kasi ang Panginoon na maging spiritually healthy po tayo. Di ba gusto natin physically fit tayo, healthy? So much more dapat spiritually healthy din po tayo yung buong pagkatao natin, di ba? Remember, di ba, meron tayong a body, soul, and spirit, no? So dahil sa February ngayon, magkakaroon mo naman ng series break. Actually, ito yung introduction ko sa series talaga natin na pinakamagatan ko na yung unbreakable talaga siya, na relationship pagdating kay Lord. So dito tayo mag-uumpisa. So, itatawid ko itong mensahe nito sa panibagong series natin muli. Di ba? Last Sunday, napag-aralan natin kung gaano ka-importante si Lord sa atin na gawin natin siyang una sa buhay natin. Una ba si Lord sa buhay natin? Amen? So, may mahalaga tayong pag-uusapan ngayon. The question is, no, ano ba yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin? Yung pinaka-importanting bagay na kapag na-master mo to, no? Kapag nagkagawa mo ito, susunod na lang yung ibang mga bagay. Ayan. Kasi ito kasi ang number one center to eh. Diba? Central to. Na kapag nagawa mo to, susunod na lang yung ibang mga bagay sa buhay mo. Yung hindi ka parang, alam mo, hindi ka napipilitang gawin. Sino dito pumunta dito sa church, napilitan ka lang? You know, 2 hours na naman. Bigay ko na kay Lord. Diba? Meron ganun dito. Pero sino dito excited na pumunta sa church? Kasi mararamdaman niya si Lord. Amen? So, may mahalaga tayong pag-usapan ngayon. So, dito, sige, next slide. Sabi, ano gusto kasi nagsabi nito? I'd rather have a broken arm than a broken heart. Di ba? So, sinabi dyan. So, mahirap daw kasi sabihan ng isang tao na muling magmahal. O magmahal kang muli. Pero kung broken yung puso niya, broken-hearted siya. Di ba? Kabataan, boyfriend kagad na nasa isip niya. Broken-hearted, di ba? May mga iba't ibang broken. Alam niyo yan? Parang sa family, kung saan-saan. Di ba? So, makita po natin dito, no, kailangan na ma-restore muna yun para magmahal tayo muli. Para maayos tayong muli. That's why sa topic natin, first love eh. Di ba? Marami kasing tao na wasak yung puso nila. Broken yung puso nila, ika nga. So, ang teksto natin ngayon, para siyang prophetic word. No? Pag sinabi prophetic, merong pinapahiwatig sa atin si Lord. So, pwede kasing maging warning to sa atin. Ang Biblia, ganyan si Lord eh. Pwede maging nagwa-warn to sa atin, and it is also preventive word para hindi ka tuluyan na masira. Ganyan ang salita ng Diyos. Di ba? Una, nagwa-warning, and then pangalawa, preventive din yan. Parang sa medicine, di ba? Sabi niyan, para sa gayon, hindi mangyari ito, hindi tayo mabubagsak. So it is also prescriptive, di ba? Parang sa doktor, prescribe tayo ng medicine para ma-cure yung karamdaman po natin. Ganyan po yung Word of God. Ayaw ni Lord kasi na magiging katulad tayo ng, meron kasing sinasabi dyan sa church eh, no? Sa New Testament, no? Na nakasaad po sa Revelation. Ito na yung magiging topic natin. Na ano yung church na yon? Yung the Church of Ephesus. Alam ko yung mga matatagal na Kristiyano na dito, alam niyo to. At nabasa niyo na to sa Bible. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to restore the first love. Pakisabi mo nga sa katabi mo, first love. Ayan. Ano yung una, first love. Oh, wow. Ibig sabihin sa Bible pala, first love talaga, di ba? So, sabi dito, no? Ito yung pag-uusapan natin. How to restore the first love. The heart, the love before it's too late, di ba? Bago mahuli ang lahat. Kasi binabalik tayo muli ni Lord. Kung ang tao broken na siya, kung ang tao may nakalimutan na siya, gumagawa na lang siya ng mga bagay-bagay na ginagawa na lang niya. Pero hindi out of love. Remember,
no? Nilikha tayo ni Lord ng hango po sa image niya. So dito pag-uusapan po natin, you can open up your Bible, di ba? With me at in Revelation chapter 2. So 2 verses 4 to 5 po tayo dito. So then mamaya titingnan natin itong passage na to at yung mga katabi niyang passage, no? Pag-aaralan natin yung verses na yan para mas maintindihan natin yung kahulugan ng Panginoon dito. Sige, Revelation. Sige, next slide. Sabi diyan sa NET translation, sabi dito, "But I have this against you. You have departed from your first love." Sabi, "Therefore, remember from what high state you have fallen and repent. Do the deeds you did at the first. If not to, I will come to you and remove your lampstand from its place. That is, if you do not repent," sabi ni Lord. So makita natin dyan yung word na departed. And then yung underline ko na word na first love. So dito tayo iikot. So kung aatras po tayo, verse 4 yan, aatras tayo sa verse 3, 2, tsaka verse 1, mapapansin natin na kung saan, dito naman okay eh. Sa verse 1 to 3, nag-comment si Lord eh. Sa Ephesus na church eh. Sa mga mananampalataya ng church ng Ephesus. Napakaganda ng praise ng Panginoon dito, commendation ng Panginoon sa kanila. 'Di ba? Dahil ang dami naman nilang ginagawa sa church, 'di ba? Pero mapapansin natin, God knows all that we do. Alam ng Panginoon yung mga ginagawa po natin. Hindi tayo transparent tayong lahat kay Lord eh. No? Kung mapapansin natin sa text na to, bago nagsabi ng negative si Lord, dito na kasi sa 4 yung sinabi niya yung side ng Panginoon. Nakikita niya na negative sa church na to. 'Di ba? Sabi dito, sinabi niya muna yung magagandang ginagawa nila. 'Di ba? Sa verse 1 to 3. Magaganda naman yung ginagawa ng Ephesus Church. Meron kasi kasabihan na sabi dito, by doing and doing the good, you already missed the best. Magaganda naman yung ginagawa ng Ephesus Church. Oo. No? Parang the good is the enemy of the best. Meron kasing mas best doon na tinutukoy ang Panginoon. So ano yung best dito? Sa verse 1 to 3, mapapansin natin dito yung mga good na ginagawa nila. Yung magandang ginagawa ng church. Di ba? Nabanggit to ng Panginoon. Kaya pagdating sa verse 4, nandito pala yung pinaka-best na dapat na ginagawa nila, pero hindi nila nagagawa. Di ba? Parang palaisipan na sa inyo to no? Dami mga church minsan ganyan no? Yung first love, di ba? Kapatid, Christian life is basically a love affair with Jesus. Lagi niyong tatandaan yan. Ano ba yung relationship kay Lord? Diba? Pag tinanggap mo siya as your personal Savior, may relasyon ka sa Panginoon. So sa chapter na to, guilty sila sa isang sin that is sometimes hard to detect. Kapag matagal ka ng Kristiyano, alam ko, naiintindihan mo ako, kapatid. Diba? Hindi nila napansin na kagagawa minsan nila sa ministry. Nasa church pa nga itong sinasabi ni Jesus eh. Kagagawa nila sa ministry sa church, hindi nila nakita na wasak pala yung puso nila sa harap ni Lord. Tuloy-tuloy lang yung trabaho nila na hindi nila na-check up yung totoong kalagayan ng puso nila. So they were guilty of sin that is sometimes ang hirap itong ma-detect. Diba? So dito, sabi, next slide, sabi, departed, yung left na sinabi dito, balik tayo sa original na word na sinulat ang Bible, which is Greek. Nasabi dyan, yung departed na yan, forsaken first love. Nasabi, the word left is the Greek word apemi. So, ang sabi sa apemi is to leave, to forsake, and to depart. No? So, dahil sabi dyan, ibig sabihin pala nito that they are the one who is responsible. Sila yung nang-iwan. Niniwala kayo, si Lord lagi nandyan para sa atin. Pero minsan tayo yung lumalayo sa Diyos. Tayo yung nanlalamig. Tayo yung minsan tinatamad. Tayo. Diba? Departed, sabi diyan. So in fact, this is not lost love. Hindi po ito lost love na tinutukoy, kundi left love. Yung naiwan na pagmamahal. Kumbaga, hindi basta-basta lang na nawala ito. No? Kundi iniwan nila yung first love nila.
Pwede pala yun. Iniwan mo yung first love mo, minahal mo, pero iniwan mo. Di ba? They left it. Di ba? Yun pang pinaka-importanteng pagmamahal na yun pa yung iniwan nila. Remember, nasa church ito. So dito maiintindihan mo talaga that mere works are not enough to please the Lord. Yung pagkagagawin, pwede ka naman gumawa eh. Pwede kang umaten lagi sa church. Pwede kang mag-minister dyan. Pwede kang magpaawit. Pwede ka rin mag-preach eh. Nawala yung love na yon. Totoo po yan. So, makita po natin, kumbaga, hindi basta-basta lang na nawala ito, kundi iniwan nila. Di ba? So, what Jesus wants is a heart that is changed. Pakisabi nga, change. Di ba? Yung nagbago. That is why after commending them, sinabi naman ni Lord, okay naman yung ginagawa nyo. Umaawit kayo, nakikinig kayo ng Word of God, may nagpipreach, may nagkikids, may kids ministry, may kung ano-ano. Okay naman yan eh. Pero ang tanong, di ba? Naiintindihan niyo na ako sa topic ko. So sabi dito, that is why after commending this, sa verse 2 tsaka sa verse 3, He corrects them in verse 4 and verse 5. Hindi pala talaga magmahal ng Panginoon. Tama-tama yung sinabi na quote sa Exodus, di ba? Huwag kayong gagawa ng Diyos maliban sa akin. Huwag kayong yuyuko sa ibang mga bagay, di ba? Na huwag yung yuyukuran niya, mga gawa lang ng tao. Iba magmahal si Lord eh. Iba magmahal ang Panginoon. Mataas ang pagmamahal ng Diyos po sa atin. Sabi dito, pero may grace. Ito yung maganda eh. May grace pa rin si Lord. Kasi there is still hope to those who abandon their first love. Naiintindihan ka naman ni Lord. Di ba? Naiintindihan niya tayo kung minsan meron pa rin tayong hope na bumalik po sa Kanya. Ito yung pinaka-importanting uri ng pagmamahal na pwedeng maranasan ng isang tao. No? Walang iba kundi yung pagmamahal sa ating Panginoon. So there are 3 ways to restore your first love. Ito po yung magiging topic natin ngayon. Ang first love na tinutukoy dito, yung ating pagmamahal sa Panginoon ha. Hindi yung first love na naging puppy love mo nung high school. O ay, siya kasi first love ko. Crush na crush ko siya. Hindi ako mabubuhay nang wala siya, pastor. First love. Diba? Di po yun. No, kasi sa Bible, may mga uri po ng pagmamahal. Diba? May agape, pileo. Ba yan? Kung mga alam niya yun, diba? Nakalimutan kayo ba eh. Diba? Pero dito, so there are 3 ways. So, biruin mo, yung pinaka-importanting utos, yun pa yung nawala. No? Yung love the Lord your God. Alam niyo yan? Sinabi ni Lord, diba? Sa New Testament, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, strength. Yung pa yung nawala, no? Yung church ng Ephesus, busy sila sa kanilang mga ginagawa. Yes, busy sila. Maraming magaganda silang ginagawa eh. Pwedeng mayaman church na to, di ba? Pero, kaya lang hindi sila hindi kontento si Lord doon. Bakit? Bakit kaya? Ulitin ko ulit, no? Hindi porke marami kang magandang ginagawa, okay na rin kay Lord yun. Baka kasi may nakakalimutan kang pinaka-importante. Di ba? Last month, ang topic ko is all about first. Ngayon, ano yung pinakaunang, First love. Baka naman yung first love, nandito ka na binumove mo na dito sa bandang babae. Yung first, di ba? So ulitin ko ulit, di ba? So baka kasi may nakalimutan tayo. I repeat, baka may nakalimutan ka na pinaka-importante na dapat mong ginagawa. Pwede kasing gumagawa ka na lang na walang love. Di ba? So now, verse 5 gives 3 ways to restore you. Pwede naman tayong ma-restore sa first love na yan. Gusto nyo mo ma-restore ulit? Amen. No? Before it's too late, sabi dito, paano natin ma-restore yung first love na nawala na yon? For example, Di ba sa isang sasakyan o gadget, bago pa siya bumigay or at magdulot ng disgrasya. For example, sa sasakyan na lang, kailangan mong i-fix yung sasakyan na yan. Halimbawa, kung pudpud na yung gulong, papalitan mo yan kasi marami na didisgrasya sa gulong. Tama po ba? So, papalitan mo na yan. So, kailangan i-fix mo. Halimbawa, ganyan po yun, no? Yung maintenance, yung safety ng sasakyan. So, kailangan na ma-repair yung agad yan kung may nakikita ka na sira. Kasi kapag napabayaan mo yan, magdudulot talaga ng disgrasya yan. So, yan yung nakita ni Lord eh. Mahalaga kay Lord yung restoration. Restoration, di ba? Lalo na sa buhay natin mga anak niya.
mahalaga kay Lord yan, nire-restore tayo ng Panginoon muli. Ito yung bagay na kailangan na ma-restore muli eh. At ito yung pinaka-importante sa lahat, yung pagmamahal natin sa Diyos ang dapat nating ma-restore. Ang ganda naman ng topic natin kasi month of love ngayon, February. I-restore natin muli yung pagmamahal natin sa Panginoon. Yung January, gagawin natin siyang first. Yung February, i-restore natin muli yung pagmamahal natin sa Panginoon. Ready na ba kayo? Number 1. Sige, tingnan natin. Ang number 1 is remember. Para kung gusto natin ma-restore tayo muli, remember. Revelation 2:5, sabi, therefore, remember from what high state you have fallen and repent. Sabi dito. Do the deeds you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. That is, if you do not repent. So, unang kaparaanan para ma-restore yung first love na to, no? Yung pag-alaala, no? Alaala. Sino dito yung may alaala pa? Alam naman naman, hindi naman kayo dito mga na-amnesia. Alam niyo yung amnesia? Sino dito naalala mo pa nung bata ka pa? Naalala mo pa ba nung unang tinanggap mo si Lord? Naalala mo pa yun? Baka hindi mo na naalala yun, di ba? So sabi dito, hindi ibig sabihin na, okay Lord, naalala ko na po, okay na po ba Lord? Mare-restore na po ako. Hindi po ibig sabihin dyan. So hindi ganyan kasimple sinasabing remembering dyan, kapatid. Madali makalimutan kasi ang isang bagay na minsan mo lang nagawa or ginawa. Minsan may mga bagay-bagay na nakalimutan ko nang gawin kasi hindi naman importante yung mga bagay na yun. Pero pag importante yung ginawa mong bagay na yun, very special, madali mong alalahanin. Tama ba ako? So, makita natin dito, nagiging habit na yan. Ang isang bagay na lagi mong ginagawa, pag namamaster mo na siya, nagiging habit po natin yan. So, keep on remembering, ang sabi ng Panginoon dyan. Jesus commanded His fallen church to remember. Sige, alalahanin niyong maigi. Baka may mga nakakalimutan kayo. Parang ganyan na sinasabi ng Panginoon. It is grammatically emphasis that denotes continual action. Tuloy-tuloy na action. No? Keep on remembering, sabi, what the Lord has done for you. May maganda bang ginawa si Lord sa'yo? Amen. Di ba napakadaming magandang ginagawa ng Panginoon po sa ating buhay? Well, in fact, ang dami nga natin patotoo, testimony sa buhay natin kung bakit ka ngayon nandiyan dyan. Di ba? Kaya nga napaka-importante ng communion, di ba? Alam niyo, ngayon, first Sunday ngayon, communion, di ba? Ano ba? Bakit mo may communion? Di ba? Magkakaroon tayo ng communion fellowship, di ba? Mamaya after this, kasi first Sunday ngayon. So napansin nyo, sa communion na yan, ba't pinagawa ni Lord yan? Ba't ginawa ni Lord yan sa mga alagad niya? Napansin nyo, ipapako na lang si Lord sa krus doon. Hindi na niya alam kung ano pang uunahin niyang time kasi huhuli na siya, ipapako na siya. Pero bago siya takbit ng Romano, nag-communion muna sila. Remember? Nag-communion muna sila. Silang mga alagad niya. Sabi ni Lord, do this in remembrance of me. Diba? Laging gusto ni Lord, may naaalala mo ba si Lord? Diba? Do this in remembrance of me. That's commemoration. Diba? Yan yung word na commemoration. So keep remembering what the Lord has done for you. Diba? Laging ganyan ang Panginoon. Yan ang puso ng Panginoon. Kung gusto mo ma-restore ang isang nawalang pagmamahalan nyo, ang iisipin mo yung mga magagandang bagay na nagawa ni Lord. Uulit-ulitin mo yun, kapatid. Sabi dito, letter B, sabi, remember also your spiritual status. Sige, baba. Yan. Baba. Pwede, baba. Taas. Sige ba? Yan. Wala letter B. So, sabi dito, from what high state you have fallen. Diba? So, nakalagay dyan, ang high state na yan, sabi dyan, from Greek word is potent. Diba? Remember, Greek word, parang iba. Sige, taas mo ka. Hindi ko siguro na ilagay, no? So, sige, okay na yan. So, sabi dito, yung spiritual status, di ba? From what high state you have fallen. Yung spiritual status pala, hindi ito physical position na tinasawag ni Lord dito. Yung spiritual status. No? Parang, alalahanin mo ha, di ba? Leader ka na ng church, no? Bago ka pa bumagsak. Hindi po yun. Ibig sabihin ng Panginoon dyan. Kundi yung state of dignity. Yan sabi ni Lord dyan. So remember your spiritual status. Spiritual status, ito, uulitin ko, kamusta ba yung spiritual status mo bago ka nagkaganyan?
Di ba? Parang tinatanong tayo ng Panginoon. Parang sinasabi ni Lord, bakit dati okay ka namang Christian, pero nung tumagal ka na, bakit nagkakaganyan ka na? Di ba? Baka nga you have forsaken your first love. Nung bago kang Kristiyano, di ba? Alam mo, minsan tayo ganyan lang. Wala pong ano tayo sa atin dito, perfect. Kahit ako minsan nakanasan ko yan. Pag bago tayong Kristiyano, di ba? Minsan galing ka pa ng fire up retreat or ang init natin eh. Di ba? Ang init-init na nakatandaan mo yon. Ang init-init natin kay Lord. Pero ba't nung tumagal ka, nanlamig ka na. So you have to remember, sabi ng Panginoon. So nakakalungkot kasi kapag nakalimutan mo na yung word na tinasawag dito, yung forget. No? Forget, nakalimutan. Yan yung isa sa pinakamasakit na part kahit sa isang taong nagmamahalan. Yung may nakalimutan ka na. Nakalimutan mo na siyang mahalin. No? Parang ganyan. For example, ako natatandaan ko dati, nanonood ako ng alam mo yung Voice Over Flowers? Ay, ako lang ang matanda dito na nakaalala yung Voice Over Flowers, yung F4. Diba? May part doon na nagka-hindi siya doon si Dao Mingsu. Diba? Iyak ito si Sansay kasi hindi na niya maalala na mahal niya itong babae. Di ba? Parang gano'n. Iyak lang, iyak eh. Naalala ko ito eh. So, hindi na niya maalala yung greatest love niya. Di ba? Na si Sansay. So, iyak siya lang iyak dito. Parang ganyan po yun. Something that we should remember. Sige, next slide. Meron ba next slide yan? Sige, next slide. Ayan, dito na pala. Sige, baba pa, Raymond. Yan. Yan, sige pa, isa pa. Dito tayo. Sabi dito ni Steve Lawson, memory is the handmaid of revival. Yung memorya natin. Maaari tayong ibalik ulit ni Lord sa atin kapag may mga natatandaan tayong mga bagay-bagay. Kung gusto mo pala na ma-revive ka, napaka-importante ng alaala na ito. Di ba? Napaka-importante yung memory na tinatawag po dito. Yung pagre-remember mo. So maaari kasi tayong ma-revive muli kapag may mga bagay tayo na inaalala. No? Na ginawa sa atin ng Panginoon. Yung magandang ginawa po sa atin. So God wants the Ephesus church that time to remember the moment. Meron na kasi silang nakalimutan. When they came to know Him and He wants Him to reflect on what He did for them. Gusto ng Panginoon, balikan mo yung dati. Siguro nung tinanggap mo ako, yung nag-surrender ka ng buhay mo, yung naging mainit ka muli kay Lord. Di ba? Some of us need to remember something. Di ba? Inaalala mo pa ba yung nung tinanggap mo si Jesus dati bilang Savior? Sino dito nakakaalala nun? Hindi ng Lord, lagi-lagi ko siya tinatanggap bilang. Hindi, meron talaga yung una na tinanggap mo si Lord. Na pwede yung pangalawa, parang recommitment mo na lang yun sa Panginoon. Pero meron talagang una. Naniniwala kayo doon? Na unang tinanggap mo si Lord, umiiyak ka, na-bless ka siguro sa message, lumapit ka sa altar, naramdaman mo yung pagmamahal ng Panginoon, na kahit ang dami mong kasalanan, tinanggap ka ni Lord. Siguro naman natandaan po natin yon. So naalala mo pa ba yung mga panahon na yan? Na nung pagkatanggap mo kay Lord, excited ka mag-pray, excited ka mag-church, excited ka mag-devotion kay Lord. Kumbaga, natural na lang sa'yo na alalahanin mo kung kaano naging mabuti si Lord sa buhay mo. So kung gusto mong ma-restore muli, sabi ng Panginoon yan, gusto mong ma-revive, dapat may aalalahanin ka. Kasi sabi natin, minsan may problema kasi, ang dami mga Kristiyano, may problema sila sa puso nila. Kaya that's why minsan yung word na panlalamig, alam niyo yan? Minsan tagal nilang nawawala, hindi nila alala si Lord. Diba? May mga ganyan po. Totoo po nangyayari yan. So ang sabi dito, kung gusto ma-restore, gusto mo ma-revive, dapat may aalalahan ka. Number 2. Yan, number 2 tayo. Kailangan ko bilis kasi baka mabutin tayo alas 12. Repent. Pero gusto nyo ba 15 minutes na lang, tapos na tayo? Kaya marami pa to eh. Sabi, mga isang oras pa. Okay na sa'yo. Hindi na kayo nakakita eh. Sabi dito, una, remember. Pangalawa is, repent. Di ba? Makita natin dito is repent. Therefore, remember from what high state you have fallen and repent. No? Sige, next slide. Yung repent dito, baba. Yan. Ang yung repent dyan in Greek is metanoeo. So, to undergo a change in frame of mind and feeling, to repent, to make a change of principle and practice, to reform, sabi diyan. So now the question is,
To repent genuinely. Kasi meron kasi sinasabi sa Bible, yung pagre-repent, genuine. Ano yung genuine sa Tagalog? Tunay. Di ba? May fake din kasi na repentance, kapatid. No? At may totoo ding repentance. Ang totoong repentance, may pagbabago at nakikita mong may nare-restore sa buhay mo. Di ba? Letter A. Ano nakalagay dyan? Sige, next slide. Sabi, change your mindset. Yung totoong tao na nagre-repent, nababago yung mindset niya. Kasama po ito, no? Sa repentance. It means to undergo a change in frame of mind and feeling. Di ba? Ano ba yung mental attitude natin? Ano ba yung pananaw po natin dati? Di ba? Babaguhin mo talaga yan eh. Nung old life natin, magkaiba sa new life na tinanggap po natin ang Panginoon. Sabi dito sa Philippians 2 verse 5, sabi, have the same mindset as Christ Jesus. So change the pattern of your mindset. Ibig sabihin yung pag-iisip po natin. So kapatid, hanggat hindi nababago yung pattern na yan at yan lang din yung uulit-ulitin po natin gawin. So kahit bigyan kita ng pera, alam niyo yung mga tao ngayon, kahit pag bigyan mo yan lagi, di ba? Election yan, di ba? Kahit bigyan mo bigyan niya ng pera, kung yung mindset nila, ubusin lang nila yan, maghihirap lang sila ulit. Bukas makalawa, wala na yan, babayad lang nila ng utang yan. Kasi mindset na nila yun eh. Ngayon naman niyo ako, ubusin lang nila, tapos aasa lang sila ng aasa ulit sa'yo na humingi, paulit-ulit. Bakit? Yun sinasabi na mindset. Di ba? Yung mindset ng tao, paulit-ulit lang. Kahit sumaya ka lang saglit, kapag hindi na bago yung isip mo, kumbaga isisip mo, babalik at babalik ka lang ulit sa luma. Babalik at babalik ka lang ulit sa dati mong ginagawa. Kaya nga sinasabi dito, ang repent may kasamang mindset. Di ba? Yung binabago din yung renewing of minds, di ba? Yan ang totoong binabago ng Panginoon. Yung mga dati na ayaw ng paggawa ni Lord sa'yo, dapat hindi mo na ginagawa. Tama po ba? So dapat yung pattern ng mindset na yan ay katulad sa ating Panginoon. Madali lang naman eh, kapag nag-decision ka sa buhay, di ba? Pag pray mo, kapag hindi yan yung pattern na katulad ng kay Lord, malamang hindi yan yung will ni Lord sa'yo. Malamang na mindset mo na may apply dyan, isang mali din pagka mindset mo lang. Dapat kay Lord galing. Dapat yan ang baguhin po natin. So the ultimate goal ng isang Kristiyano is to become, alam niyo yun, yung Christ-likeness. Diba? Christ-likeness. Yan yung ultimate goal natin eh. Kaya dumadaan tayo sa discipleship, sa Word of God, para lalo tayong mabago. Diba? Yan yung tawag doon. Have the same mindset. Ibig sabihin niya, Christ-likeness, have the same mindset as that of Jesus Christ. Diba? So sabi dyan, sige next slide. Sabi ni Jay, sabi, if you can build muscle, totoo po yan, no? You can build a mindset. Diba? Sila dito nag-gym. Ayan. Diba? Kaya mag-build ng muscle. Kaya mo rin mag-build ng mindset eh. Kapatid, kahit anong turo sa'yo ni pastor, kahit anong turo sa'yo ng leader mo, kahit anong turo sa'yo ng magulang mo, kung hindi mo naman babaguhin yung mindset na yan, babalik at babalik ka rin sa dati mong ginagawa. No? Ang tawag doon, cognitive distortion. Diba? Yan yung lagi kang bumabalik sa dati mong gawin. Negative na naman yung pag-iisip mo. Diba? Negative na naman yung pananalita mo. Negative na naman yung mga ginagawa mo na nakakasama sa'yo. So, you have to change your mindset. Gawin nating pattern na meron si Lord. Diba? Yun ang pattern mo. Letter B. Ano pa? Una, change your mindset. Change your set of actions. Diba? Kung may mindset, yung action naman natin. Diba? Kasama po yun. So sabi dito, hindi lang change of mindset ang ibig dito, kundi change of set of actions. No? Pag sinabing set of actions, repentance include confession of sin, yes, with a view of stopping the bad behavior so that it can be replaced with what is right. Diba? Totoo po, yun yung repentance. So ibig sabihin, meron ka daw, pag ang totoong repentance, meron kang ihihinto at may sisimulan kang bago. Naintindihan niyo po ba yung word na repentance? Meron kang ihinto na ayaw ni Lord at meron kang uumpisahan sa buhay mo na bago. Diba? So napakadali lang po intindihin ito. So, may ihinto ka. Ay, hindi totoong repentance kasi kapatid, no? Yung may hininto ka nga,
pero na hindi maganda, yes, may ininto tayo hindi magandang gawain, pero wala ka namang sinisimulang bago na gagawin mo sa buhay mo. Kaya nga kasama sa pagpapatanggap yung papa-undergo ka ng discipleship, di ba? Pupunta ka sa church lagi para lalo kang matuto ng Word of God. Kasama yan eh. Yung word na repentance, makikita mo eh. No? Mahaba yung word na repentance eh. Di ba? Makikita mo sa isang tao eh, na nag-repent talaga siya. Tama ba ako? Hindi yung nag-repent ka, tapos babalik ka rin pala uli sa dati. Hindi po repentance na tinutukoy ng Biblia yon. Malinaw po. Di ba sa Greek word, change of mind, say change of actions. Yun yung totoong repentance. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ha? So change of mind and feeling yan yung talagang totoong repentance. Change of mind that leads to a change of set of actions. Alam ko, dati hindi naman kayo nagsisimba eh. Nung hindi nyo kilala si Lord eh. Tama ba ako? Hindi naman kayo dati nagpipray eh. Yung iba yung ginagawa nyo nung old life kayo. Pero simula nung tinanggap nyo si Jesus, meron na nababago sa buhay po natin. Change of mind, di ba? Nung parang ka nag-U-turn. Alam nyo yung U-turn? Di ba? It is to acknowledge that your way is wrong and God's way is right. Di ba? Ina-acknowledge mo na mali yung way ko. Mas tama yung way ni Lord. Di ba? Nagpapasailalim tayo sa Panginoon. That is repentance. Kapatid, agad hindi nababago yung takbo ng isip po natin. Hindi mababago yung takbo ng buhay natin. Lagi po natin tatandaan yan. So if you want to restore and we want to be revived, ito kasi gusto ni Lord eh. I-revive tayong muli. No? We need genuine repentance. Di ba? Pwede pa yung repent eh. No? Gusto ng Panginoon na mag-repent ang mga anak niya. Remember, di ba? Anak na niya mga to. Di ba? Kasi ano to eh, Ephesus Church na to. Di ba? So if you want to to restore, and you want to revive, we need genuine repentance. Mga totoo, hindi nag-repent ang isang tao. Ang tao pong umiiyak lang. Minsan umiiyak tayo, no? Maganda yung word. Iiyak tayo. Tama ba ako? Mga kabataan, minsan may mga pagka nagpa-altar call ko, pag may mga event yan, talagang, wow! Iyakan yan. Meron pa nga, pagka natutumba pa eh, ganun pa eh. Pero after a week, tingnan mo yung buhay niya. Sige nga, balik sa kamunduhan, balik sa ano. Asan yung repentance doon? Di ba? Kaya china-challenge ko kayo, di ba? Yung repentance, mahalaga to. Ito yung concern ni Lord sa Ephesus Church. Di ba? Repent kayo, sabi dito. Sabi dito, ang totoo, hindi basta umiyak ka, nag-repent ka na. Yes, parte yun ng pagsisisi. Yes. Parte yun na umiiyak tayo, lalo kapag nakakarinig tayo ng Word of God, kasi parang sword yan eh. Talagang tatamaan yan, paghahatiin niya yung pati espiritu mo eh. Iiyak ka talaga dyan. Pero ang tanong, after mo na nag-repent, after mo sinurrender yung buhay mo kay Lord, ano yung buhay mo? Meron ba change of mind? Meron ba change of actions? Diba? Yan ang sinasabi dito. For example, nasubukan nyo na siguro makagawa ng mali, diba? Ako nasubukan ko na rin. Hindi naman ako perfect. Nakagawa ng mali sa kapwa mo, tapos syempre, aaminin mo sa kanya. Pag nakagawa ka ng mali, sasabihin mo, sorry, nakagawa ako. Pero after nag-sorry ka, ano ginawa mo? Di ba? Malalaman mo na sincere yung sorry mo, no? Yung paghingi ng tawad mo, sa susunod na magiging action mo sa kanya. Magsusorry ka nga, isnabin mo naman siya lagi. O di ba? Dapat malalaman mo yung susunod na magiging action mo. Makikita mo na talaga na hindi mo na uulitin yung ginawa mong mali. Pastor, sorry po. Sorry, tapos kinabukasan, gagawa mo na naman yung mali. Di ba? Didisiplina ka, kinabukasan, ginagawa mo na naman. Di ba? Makikita mo talaga yung nagbagong tao eh. Ang gusto ng Diyos sa church ng Ephesus, listen, that time, hindi lang maging relihiyoso kayo. Kasi parang yung mga gawa na ginagawa natin ngayon, parang parte na lang ng service, pero wala na yung pagmamahal. Ganda no, di ba? So, kagabi, nandun kami ngayon na Sister Mirna, may Bible study, nakausap ko yung doktora, na-assign niya to eh. Alam mo, dati Pastor, napansin ko dito sa inyo, talagang yung meron kayo talagang yung pag-share ng Word of God, hindi yung sa dati kong video na sabi niya na parang ano lang, paulit-ulit lang,
Di ba? Pati sa pananala, pati pag pasok ka sa church, lalabas ka, ganun lang, paulit-ulit. Wala namang pagbabago ng buhay. Tama ba? Minsan napapansin po ng tao po yun, no? Ganun po yung repentance. Ang gusto ni Lord, hindi lang yung parang maging religyoso ka lang eh. Kundi magkaroon ka ng tunay na repentance sa Panginoon. Number 3, ayan. Mabilis lang tayo, no? Sabi dito, Revelation chapter 2, verse 5, NED version. Therefore, remember from what high state you have fallen and repent. Do the deeds you did at the first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. That is, if you do not repent, sabi ni Lord. So may mga bagay na muli or uulitin mong gawin. Yun yung number 1, di ba? Ito yung isang part ng repentance. Ito naman sa number 3, repeat. Ibig sabihin, may uulitin kang gawin. Hindi yung uulitin mong gawin na yung hindi maganda. Yung tinutukoy dito, yung uulitin mong gawin, yung tinutukoy ni Lord na maganda, yung pinaka-first. Yun yung uulitin mong gawin. So may nakalimutan na kasi silang gawin na napaka-importanteng bagay yung church ng Ephesus. So napansin nyo dito, verse 4, may first love. Tapos pagdating sa verse 5, after ng first love, ang word ni Lord, first, work. Work. Ibig sabihin, may nabanggit si Lord na first word dyan. Sige, next slide. Sa New King James Version. Sabi dito, remember therefore from where you have fallen, repent and do the first work. Nasabi dyan, may binanggit si Lord, the first work. Ibig sabihin, do the first work. Sa ibang translation, the deed you did at first. Di ba kapag may ginagawa tayong mga bago, pagka tinanggap natin si Lord. Ngayon, Pastor, tanong ko po, no? Ano po ba yung first work? Natanong ko sa inyo, ano yung first work na yan, na tinutukoy ng Panginoon na yan? Ano ba itong pinapaulit gawin ni Lord sa church ng Ephesus and maybe sa atin? Ano yung first work na yan na tinutukoy ni Jesus? Teka lang, di ba may ginagawa naman yung mga taga-Ephesus? Sinabi nga ni Lord, ikinomen niya from verse 1 to verse 3. May ginagawa silang magagandang bagay, di ba? Yung church nila. So, ibig sabihin, okay naman yung ginawa nila, okay naman kay Lord yun. Yun kasi sinabi ni Lord na good, sabi diyan. Kaya nga lang, may hindi po sila nagagawa na pinaka-best at importanteng hindi nila ginagawa na. Ano ba yung present na ginagawa nila na maganda? Yun yung tanong muna natin bago natin sagutin to. No? Ano yung unang ginagawa nila, yung present na ginagawa nila na maganda naman, pero may mas importante pala doon na sinasabi ni Lord na dapat gawin. Sige, tingnan natin sa verse 2. Sabi, Revelations, I know your deeds, sabi ni Lord your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people. Kalit pala ng church na to, no? Hindi nila tinotolerate, disiplinado sila, yung mga wicked people, di ba? Sabi dito, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false. Parang galing nila magsala, di ba? You have persevered and have endured hardship for my name and have not grown weary. Di ba? Ganyan pala yung church na Ephesus na kinoment ni Lord. No? Yung una, hard work at perseverance. Yung church nila. Ang ganda, pangalawa, yung sinasabi dito, they are doctrinally sound. Pag sinabing doctrinally sound, mahigpit talaga sila sa lahat. Diba? Sa pananamit o kung ano-ano bagay pa. Doctrinally sound sila. Ang ganda ng doctrine nila, grabe. Diba? Mga committed believer din pala itong mga to. Active sila sa ministry, doctrinally sound sila, committed believers sila pala. Pero ang problema, ito na, yung first work na tinutukoy ni Lord sa kanila, nakalimutan nilang gawin. What are the first work? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Ano yung nakalimutan nilang gawin? Parang pinapalaisipan sa kanila ni Lord to. Because Jesus does not specify it. Hindi naman yung sinabi dito yung nakalimutan nilang gawin Di ba? Na gusto ni Lord, maalala mo yun. Baka mamaya hindi mo naaalala yun Naiintindihan niyo ako? Meron siya, kung ang taong mahal mo, may maaalala ka sa kanya Tama ba ako? Kung totoong mahal mo yung tao, kung totoong mahal mo si Lord, baka may nakalimutan ka. Di ba? Parang gusto ni Lord na, hindi direktang sinabi ni Jesus to, parang gusto ni Lord na iwanan niya ng palaisipan sa kanila. Parang, alam niyo yung sa school, yung fill in the blanks. Ano kaya yun, Lord? Diba? Ano yung nakalimutan ko? Diba? Ano yung ibig sabihin ng Panginoon dito?
So nang nakita ko dito, dalawang tanong na dapat nating ulit-ulitin. Hindi nga sinabi ng Panginoon. Para ma-find out natin itong first work na ginawa nila dati. Sige, next slide. Ano ba to? What did you do when you first started with God? Alam ko naiintindihan niyo ako dito. What did you do, letter B, when you first fell in love with God? Ano yung ginawa mo nun? Nung una kang nag-start kay Lord, nung una kang na-fall in love. Ako naalala ko dati, nung una ako nag-start sa Panginoon, tinanggap ko si Lord nun eh. Sino tinanggap niya talaga si Lord? Amen? Unang ginawa ko nun, nanalangin ako. Diba? Di ba magpapatanggapin ka na nanalangin ka? Tama ba ako? Ewan ko sa'yo, nanalangin ka ng buong puso. Pero ako ginawa ko yun. Pinasunod ako nun sa panalangin, biyak ako. Dahil nagsisisi ako, tinanggap ko siya bilang tagapagligtas ng buhay ko. Kapatid, si CFA, itatanungin ko kayo, kamusta yung prayer life nyo? Kamusta? Kamusta yung prayer life natin? Kaya nga sa church, hindi pwedeng matanggal yung tinatawag na every Friday prayer works. Alam nyo, nagpatotoo si Brother Manny. Sabi ko, ini-encourage ko kayo na mag-pray. Bakit, Pastor? Kasi nung Wednesday ba yun, last week, excited na kami mag-ayos ng papers. Pero tama yung sinabi ko, pag meron talagang i-build ang Diyos, merong tumututol. Init yung ulo ko doon. Sabi ko, bakit? Alam nyo naman na maayos ang usapan natin dati na church ang itatay. Secretary lang po yung kausap ko. Pero parang na-rediscern ko na isa siya sa tumututol eh. Dati okay naman tayo nag-uusap. Kuya, sabi ko ganyan. Bakit? Kailan po yung pinapakita niyong meeting sa akin na nagre-release kayo ngayon ng memo na parang binabawal niyo yung church ng Home Association at mga canteen at kung ano-ano. Ba't ngayon lang kayo nagpa-meeting ng ganyan? Eh since alam nyo naman na napagtataya ko, hindi ba parang foul yan? Hindi ba parang tumututol kayo niyan sa amin? Sabi kong ganun. So kinwestiyon ko siya kaagad. Kasi parang binibigyan ako ng knowledge ni Lord that time. Baka meron. Kaya I encourage everyone to pray. Amen? Kasi may mga strongholds eh. Alam mo, pag without the power of God, without the prayer, hindi tayo magiging matagumpay na Kristiyano. Yung mga pinaggagawa natin useless. Alam niyo yan? Kung hindi kikilos si Lord dito, baliwala yung pagpunta mo dito. Kung hindi mo mararamdaman si Lord dito, baliwala lang. Kaya nga minsan, even the music team, ini-encourage ko sila. Mag-fast kayo, mag-prayer, fast kayo. Diba? Actually, yun nga yung topic nung nakaraan, diba? Nung Friday, diba sa Sayreta nag-speak dito. Diba? It's about prayer and fasting. Kasi without the power of God, without prayer, hindi tayo pwedeng magtagumpay sa gagawin natin. Kaya I encourage everyone na kayo na mag-pray. Actually nga, ang laki ng faith nila mga kapatiran natin, sila Brother Lloyd, Sister Banji, malaki ang faith nila na matutuloy yung church na yan. At that very moment, pag report namin sa kanila, tumawag kagad si Brother Lloyd. Sabi ng sekretary, wala naman po akong sinasabi. Sinabi niya nga sa amin na bawal. Tapos sabi niya, walang sinasabi. Diba? Eh, nakausap na ngayon, pinaka-may-ari, pumapayag eh. Eh bakit kayo? Magre-release kayo ng ganyan na hindi kayo-kayo lang na without knowing us. Diba? Dapat kasama kami dyan, sabi ko rin yan, bago kayo nagpa-meeting. Diba? Paano namin madidepensahan yung sa amin? Kasi sabi ko, ang church is part of community. Tama po ba ako doon? Baka mali ako eh. Diba? Parte ang church, di ba? Kahit nung araw pa. Di ba? Kahit may babawal. Di ba? We're living in a democratic country. Di ba? Nandito tayo, di ba tayo komunista dito? Di ba? So, dapat maintindihan natin. So, what did you do when you first started with God? So, unang-una yung pray. Baka mamaya yung prayer mo, Lord, thank you, Lord, Amen. In Jesus' name, Amen. Pray pa ba na may pagmamahal yun? Di ba? Kaya nga encourage everyone to magkaroon kayo ng personal devotion nyo sa Panginoon. So ano pa yung letter B? What did you do when you first fell in love with God? Diba? Ano ba yung ginawa mo? Naalala mo? Ako naaalala ko, noon, nag-devotion ako eh. May mga times na hinto nga din ako. Nung nag-life retreat ako, ay, talaga buwan-buwan.
umabot ako ng 3 months, nagdi-devotion ako, nag-ano ako, lahat. Ginagawa ko, pero may mga times din minsan sa kabisihan natin, minsan nakakalimutan natin. Ano ba yung mga dati mong ginagawa? Yung pala yung importante rin kay Lord na hindi mo dapat na mawala sa buhay mo. Di ba? He leaves it in blank, sabi nga dito. Di ba? What are the first word? Jesus did not specify. He leaves it in blank for you. The first word is whatever you did when you loved Christ at first. Ano ba yung una mong ginawa? Nung minahal mo talaga si Lord, go back to the basics. Di ba dati, nung una ka pa lang, minsan, pag sinabi ni Pastor, excited tayo. Kahit mag-invite, gusto natin mag-invite. Pero ba't nung tumagal na, nawala na yung gana mo mag-invite? Di ba? Minsan ganyan yung, ano ba yung back to the basic? Pray, read the Bible, worship, fellowship, give generously. Sino dito na? Minsan, pagka tumagal na kay Lord, kung kailan tumagal kay Lord, doon naman nagkuripot. Kung kailan tumagal kay Lord, doon na lang, dapat, naging tigre na. Kung kailan tumagal kay Lord, di ba? Ano ba yung mga dati? Witness to unbeliever. Pastor, matagal na ako. Di ba? Kung kailan tumagal sa Panginoon, dyan mo may papakita na mahal na mahal mo si Lord sa ginagawa mo na yan. Sabi dito si Rick Renner. Sige, next slide. Sabi, Jesus commanded them to return to their first works. He was referring to the words, deeds, and activities that characterize the Ephesian congregation at the beginning of their spiritual journey. Yung nagsimula na sila na spiritual journey nila sa Panginoon. Yun yung gusto ni Lord na maalala nila when they first fell in love with Jesus Christ. No, kapatid, hindi sinasabi dyan na bawal ang active sa ministry. Maging doctrinal sound. Yes, doctrinal sound sila. Hindi yan ang issue dito eh. Okay naman kasi yun, sabi nga ni Lord eh. Kasi pwedeng alam mo na yung mga nakasulat sa Bible, pero hindi mo naman mahal si Lord. Ang dami nga ngayon, gagaling sa Bible eh. Sa ulo pa yung Biblia. Alamat kanya na version mo. Ay, ganun. Huwag kang gagamit kung ano-ano, di ba? Ang gagaling sa Bible eh, di ba? Kasi hindi mo, kumbaga, dapat maintindihan mo na itong gustong sabihin na sa atin ng Panginoon. For example, nag-usher ka, nasa dance team ka, nasa media ka, soul leader ka, di ba? Music ministry ka, nag-preach ka, pero hindi mo naman kinakausap si Lord. Hindi ka nagkakaroon ng devotion, walang devotion. Di ba? Pwede mangyari yan na ginagawa mo na lang lahat ng yan kasi nakasanayan mo na lang gawin. Tama ba ako? Nakasanayan na lang kasi natin gawin pero hindi na out of love sa Panginoon. Pwede kasing magbigay ka rin ng tithes, for example, pero hindi mo naman na talaga mahal si Lord. Pwede yun? Oo. Revelations 2:5. Sabi dito, next slide. Think how far you have fallen from your sins and do what you did at first. If you don't turn from your sins, I will come to you and take your lampstand in its place. Sabi nito ng Panginoon sa GNT version. Sabi dito, Good News Translation. So, do what you did at first. So, ako yan ako lang talaga, naalala ko nung unang ginawa ko kay Lord, pinatanggap ako, prayer. Diba? Sabi ko sa inyo kanina, nag-pray tayo. Alam ko kayo din. Baka sa sobrang tagal mo na kay Lord, may nakalimutan ka nang gawin. So kaya nga, sa retreat, di ba? Pag retreat, live retreat, nakarang live retreat, naging speaker din ako. Marami, umiiyak kay Lord, nagsusurrender ng buhay kay Lord. Di ba? Pagka nag-retreat sila, nagkukumit ulit sila ng buhay sa Panginoon. Pero after nun, para makalaban ka, kagaya sa pinipreach ko pag retreat at dito rin, para makalaban ka sa hamon ng buhay, paglabas mo ng retreat, di ba? Para makalaban ka sa hamon, sa spiritual journey mo, at hindi mamatay yung apoy mo, yun napakinggan. For example, dito, na-bless kayo. Yes. Ng Word of God. Na-bless tayo ng Panginoon. Para hindi mamatay ang apoy na yan. Pagbalik mo naman sa inyo, magkaroon ka ng time kay Lord. Ano yung ibig ko sabihin? Nagkakaroon ba kayo ng personal devotion? Ay, no? Pag nagkakaroon ba kayo ng personal devotion? Yes. Kung hindi man, okay lang.
Eh, kasama naman tayo lahat dito sa sinasabi ni Lord, eh, di ba? No? Sana mag-commit tayo na meron kayong personal devotion sa Panginoon. Yung pagmamahal mo kay Lord, nire-remind ko lang na yun dapat mong gawin. Magkaroon ka ng daily devotion. Dapat nga daily. Hindi naman nire-require ni Lord na buong araw kay bago mo umpisahan yung araw mo, magbasa ka ng Bible, mag-pray ka, mag-devotion ka. Unahin mo si Lord, di ba? Kapatid, na-save tayo not because of religion. Uulitin ko lang. Na-save tayo not because of religion. Yung mga good works at kung ano-ano pa. Kasi sa religion, tinuturo yung good works. Tama ba ako? Tinuturo yan eh. Di ba? Kung ano-ano pa. Kundi na-save po tayo because of relationship with God. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Kaya tayo naligtas dahil may relasyon tayo kay Lord. Di ba? Sabi dito. So, therefore, ang pinapaulit pala sa kanila ni Lord na gawin, yung spiritual relationship nila, yung building activities na yon, kung saan lalong lalago at magiging close sila kay Lord. Parang yung tabi ko kagabi. Di ba? Di ba kapag nagpapatrabaho ka, di ba? Papatrabaho ka sa labor, minsan, pag nagpapatrabaho tayo, papagawa ka ng bahay. Di ba? May, yung labor mo, bigyan mo libre pagkain. Minsan, dinideduct, tama. Pero dapat papakainin mo sila. Hindi mo pwede papatrabaho mo yun, tapos gugutumin mo. Paano makakapagtrabaho yun? Di ba? Pwede mo papakamin. The same with spiritual journey. Gusto ni Lord, kung gusto mo makausad sa ministry mo, magpatuloy ka. Ano gusto ni Lord? Kakain ka ng Word of God. Spiritually, magdi-devotion ka. Palakpakan mo nga si Lord. Minsan yun yung nawala. Ito pala yung inaano ng Panginoon sa kanila, na may nawala, na ginagawa nila dati, nakalimutan na nila. Gusto nila na magpatuloy sila sa spiritual journey nila para may lakas silang kaharapin. Di ba? Yung hamon ng buhay, kung every time nakakapakinig sila ng Word of God, nagkakaroon ka ng prayer, nagkakaroon ka ng devotion, basic yan eh, na kung saan ito yung nakalimutan ng Ephesus Church. Hindi sinasabi yan na para ma-revive ka muli, kunin mo lahat ng ministry. Ay, pastor, lahat yan, kaya ko yan gawin. Pagod ka nun. Di ba? Ako na mag-usher, pastor. Ako na rin mag-song lead. Ako na rin magtugtog. Ako na rin mag-pray. Ako na lahat. Ako na... Di ba? Mapapagod ka nun. Di ba? Sabi ka nun. Kaya nga meron tayong mga ministry, di ba? Na talaga naka-assign para sa atin. Di ba? Sabi, pagka pinasok mo talaga dyan, lahat yan, mapapagod ka. Kapatid, this is not a call to more activities. Kasi marami activities sa Ephesus Church. Di ba? Hindi ito sinasabi ni Lord, damihan pa natin yung activities natin para mapagod kayo lahat, hindi ganon. Di ba? Kasi ang Ephesus Church, ang dami na nilang ministry na ginagawa. Di ba? Sabi ng Panginoon. Ang problema kasi dito, yung purse ang nawala. Di ba? Sa dami na activities nila, pinagsisingit nila, di ba? Ano yung napag-aralan natin last week, di ba? Yung first meaning in Greek is protos, which means first in time. Naalala niyo yun? First in place, si Lord. First in rank. Diba? The most important, walang iba kundi si Jesus. Amen? No? Yung time mo kay Lord, time mo muna kay Lord, di ba? Umaga, mag-pray tayo, di ba? Katagpuin muna natin si Lord. Kapatid, bago ka mag-umpisang pumasok sa school, sana man lang pumasok sa trabaho, sanayin mo man lang na may time ka kay Lord. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen? Sanayin mo na may time ka sa Panginoon. Ibalik mo yung dati. Baka mamaya yan yung nakikita na sa atin ng Panginoon. May mga bagay na gagawin tayo at inaantay lang ni Lord yun na gawin mo ulit. And then I will end with this. Sabi dito, Revelations 2 verse 5, sabi, consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, ito yung sinabi ng Panginoon. Kapag hindi ka daw nag-repent, I will come to you and remove your lampstand from its place. Sinabi ni Lord, if you do not repent, I will come and remove your lampstand in its place. Isa sa magandang component na nilagay sa atin ni Lord, hindi niya tayo ginawang robot. Alam niyo yun? Yung robot, yan ang gawin mo, yan gusto mong gawin mo, yan lang dapat ginagawa mo. Yes, may sovereign will nga si Lord. Kung ano ang gusto niya na masunod, kasi makapangyarihan siya sa lahat eh. May sovereign will si Lord eh. Kaya naman niya gawin lahat. Pero ang maganda dito, binigyan tayo ni Lord ng pagkakataon na mag-desisyon muli. Binigyan tayo ni Lord na mamili. Di ba?
magkaroon ng choice. Pakisabi mo nga, choice. Yan. Kakayahang mamili. Binigyan tayo ni Lord niyan. Gusto kasi ni Lord kung mamahalin mo siya, talagang choice mo na mahalin mo talaga ang Panginoon. Hindi yung napilitan ka lang. Hindi dahil sa ilalagay lang ni Lord yung program sa utak natin. Ito gagawin mo anak ha, ito ang gawin mo. Mahalin niyo ako ha, ito yung gagawin niyo ha, mahalin niyo ako. Pwede naman gawin ni Lord yun eh. Pero hindi niya ginagawa. Hindi niya ginawa. Parang computer o robot, kung kinontrol ka, masusunod. Yun yung susunod lang yun. Parang sa computer, sa cellphone. Susunod lang yan kung anong pipindutin mo. Kaya yung decision mo na tanggapin si Lord, decision mo na mahalin si Lord, yun yung pinaka-the best na desisyon na ginawa mo sa buhay mo. He gave us the power to choose between life and death. Choose life, sabi ni Lord. Piliin mo yung life. Nakita natin dyan na kapag sinadya nila na hindi nag-repent pala kay Lord, it will bring terrible consequences. Yung Ephesus Church. Sinabi ni Lord, I will come to you and remove your lampstand from its place. Dinidisiplina sila ng Panginoon. At kapag sinadya nilang sumunod, may resulta naman na maganda yan sa kanila eh. Pag nag-repent sila. Kapatid, hindi yan yung second coming ha, na sinasabi ni Jesus, but it is a special coming to the church on Ephesus. Kung itong church na ito hindi pinakinggan ang panawagan ni Lord sa kanila, binalaan sila ni Lord, i-remove daw yung lampstand. Alam niyo ba yung lampstand? Yung nagbibigay ilaw, yun yung lampstand eh, na tinutukoy po dito. Kapag hindi sila sumunod. So what does it mean, Pastor? Ano ba yung lampstand? Simple lang mga kapatid, it could mean the church would cease to exist. Parang mawawala yung church. Mag-close yung church. Kasi alam mo, si Lord lang naman ang may kapangyarihan ng magsara ng church eh. Hindi wala kayo doon. Dati nga yung church na to, may narinig pa ako sa ibang pastor, pasara na daw eh. Sasara na daw. Sabi, pero ngayon, biles pa nga tayo ni Lord eh. Tatayo pa nga tayo ng ano eh. Pero pa kami si Lord, sige. Sakit sa kalooban ko doon. Nung na-stroke si Daddy, gano'n na siya, hindi siya makapagsalita. Nag-separate, may mga natira. Sasara na yung church. Parang gano'n. Pero ibig sabihin ng Panginoon dito, I will remove your lampstand. Kasi ilaw tayo dito eh. Remember? Ilaw tayo ng sanlibutan. At sinasabi ko, ang may kapangyarihan ng magsara, yung executive. Wala iba kundi si Jesus. Dahil kung hindi mo na ginagawa yung gusto ni Lord, at ako yung executive dyan, pwede ko ipasara yung kumpanya na yan. Tama ba ako? Pwede pong mangyari yan. Nakita natin dyan na kapag sinadya nila na hindi mag-repent kay Lord, di ba, I will remove your lampstand. Di ba? Simple lang. It could mean the church would cease to exist. At nangyari po ito sa istorya, mga kapatid. Nangyari yan sa history na napag-aralan namin yan sa History of Christianity. Yung Church of Ephesus na yan are no more. Nawala na talaga yung Church of Ephesus. Clarify ko lang ngayon sa inyo, my guys. Kaya next slide. Sabi dito, every person has eternal... Next slide. Every person has eternal security. Yes, kung tinanggap mo naman talaga si Lord, ako naniniwala doon eh. It is a gift. Ligtas ka. Totoo, tinanggap mo si Lord eh. Every person. Pero the universal church is eternal. No church does. Kasi tayo universal church. Pero may mga church, mga sinasabing local church, alam niya, na minsan may mga hindi gumagawa eh. Ng will ni Lord eh. Diba? Nakita natin dito. Remember, every saved person is eternally secure with God. We're secure in our salvation through Christ. Amen? Naniwala ba kayo ligtas tayo? Yes, kung totoo mo tinanggap si Lord. No? But remember this, every saved person has eternal security, but no church does. Bakit? Diba? Because the universal church is eternally secure, yes. Malinaw sinabi ni Lord sa Matthew 16:18. Sinabi ni Lord, upon this rock, I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. Ibig sabihin, hindi mawawala ang church na tinayo ni Lord. Pero yung local church na ito, yung Ephesus, pwedeng mawala. At ito ngayon nangyari sa kanila. Yung church lang na yon. Remember that continued favor on the local church is never guaranteed. Minsan hindi nagagarantiya. Kasi may mga churches talaga ngayon, minsan matitigas ang ulo eh.
Di ba? Remember that left love means lost light. Kapag nakalimutan mo yung first love na pinaka-importante sa lahat, parang nawawalan ka na rin ng ilaw. Kaya nga sabi ko, purpose sa CCFAG, ito yung dapat natin, nasa puso natin. For the lost. Amen? Para sa mga nawawala. Kaya tayo nag-i-exist ngayon. Kaya tayo nandito ngayon. Kaya ito mamaya nga, sabi ko, Lord, dati nagpapadala naman ako ng kabataan kasi nagkaroon kami ng disagreement sa Highlands dati nung dati. Nagpadala ako, ay, dito ba siya, Sister Mare ko? Nagpadala ako ng kabataan doon, tapos hindi nasabi sa akin na wala pala. Ay, naghapon kami doon, tapos wala pala. Pero wala namang may problema kasi hindi lang ako na-inform. Diba? Sumama loob ko. Pero that time, di ba si Sir Anthony pumunta dito, nag-ano siya, sabi ko, dati nagpapadala ako, nakakapagpadala kami ng almost 3 buses. Mga young people galing Putolan. Well, mamaya nga magpapadala kami, isang bus kami. Palapakan mo nga si Lord. Bakit? Ang purpose nun para abutin yung mga nawawala. Ang daming kabataan prone sila ngayon sa kamunduhan. Mahulog lang sila lahat sa impyerno pag hindi nila nakita yung first love nila, si Jesus. Kaya dapat maintindihan po natin, pwedeng mawala ito nangyari sa kanila. Remember, we as a Christian, we are the light of the world. Kaya pala sinabi ni Lord, I will remove your lampstand from its place. Total, ganyan ka rin naman eh. Tama po ang mga mananampalataya, yes, eternally secure, pero ang isang local church na nawala na talaga ng ilaw, pwedeng maglaho yan. Kaya praise God, sabi ko, Lord, ituro mo sa amin yung vision. Wag mawala yung pagmamahal namin sa iba. Kasi kung totoong mahal mo si Lord, may pagmamahal ka rin sa kapwa mo. Amen? May pagmamahal ka sa mga nawawala. Kasi pwedeng yung Ephesus Church, yes, marami na sila, pero sila na lang. Mayayaman sila na lang. May nakakalimutan na silang gawin. Nag-i-enjoy na sila sa lugar na yan. Pero may nakakalimutan silang gawin. Ano yun? I will remove your lampstand. Sabi ni Lord, maging ilaw ka rin sana. Yan yung diin ng Panginoon sa kanila. If you do not repent, tama po, di ba? Sabi dito, ano ba yung nangyari sa church ng Ephesus? Did you know that today, the ruins of that ancient city lie under the murk and mire of a swamp? Sabi dito, the church at Ephesus died and the city around it has been destroyed. Di ba? Pwede kasing nagtatrabaho na lang ang kamay mo para sa Kanya pero hindi na tumitibok yung puso mo para kay Lord. That is the bottom line here. Pwedeng nagtatrabaho ka na lang, nagpiministry ka na lang, pero hindi na tumitibok yung puso mo kay Lord. Pwede kasing ganyan ang nangyayari sa isang tatay, sa isang nanay, sa isang manggagawa. Pwedeng busy ka sa pagtatrabaho pero hindi mo na mahal yung trabaho mo. Busy ka sa pag-provide sa pamilya mo pero hindi mo na mahal yung asawa mo. Pwede yun. Panagutan na lang kita ha. Pwede po mangyari po yun. Nangyayari po talaga yan. Kaya mahalan ka kay Lord yung love. Di ba? May ganyan mga nangyayari. Nowadays, ang daming mga families kaya nagsiseparate. Ang hinahabol na lang yung sustento, right? Pero sustento na lang yun. Wala nang pagmamahalan doon. Di ba? Dati may napanood ko ng ganyan teleserye sa TV. Nakalimutan ko na yung pamagat. May mag-asawa naghiwalay. Sabi ng lalaki, gagawin ko lahat. Gagawin ko pa rin ang responsibilidad ko sa iyo ng mga anak ko. Kahit na hindi na kita mahal at may iba na akong mahal. Dito sakit ba? Subukan mo na ba yun? Diba napatawa kayo, no? Ganyan ang ginagawa nila, gagawin ang responsibility. Pero wala nang love. Ayaw ni Lord John. Amen. Nandiyan pa ba kayo? Ayaw ni Lord John. Gagawin mo na lang out of religion. Pero hindi mo na mahal si Lord. Ayaw ng Panginoon niya kapatid. Kapatid, yan ang gustong may restore sa atin ni Lord ngayon. Bago pa mauli ang lahat, gusto ni Lord na mahil tayo dyan. Ang daming sobrang busy sa Christian ngayon. Busy sa work, busy sa mga ginagawa sa church, sa ministry, pero nawawalan ng time kay Lord. Walang time mag-prayer, mag-fasting, mag-devotion, mag-worship. Walang time magbasa ng Bible. Anong gagawin natin? May mga bagay kang aalalahanin at babaguhin ka. So may bagay na uulitin ka. At dito, pare-restore tayo sa unang pag-ibig mo kay Lord. Pakisabi mo ulit, first love. First love. Ayun. Sige, I want you to close your eyes now. Hallelujah.
Alam ni Lord na pwedeng may importanteng makalimutan tayo dahil sa dami nating ginagawa sa buhay. Kapatid, this is prophetic word ha. It gives us warning. This word is preventive. Gusto ni Lord na i-prevent ka niyan, lalo ka lang mapalayo sa Kanya. Kaya pinapaalalahanan tayo ni Lord, pwede pa tayong gumaling eh. Pwede pa tayong i-restore ng Lord at maayos muli. Yung puso mo na yan, ibigay mo sa Panginoon. Remember, sabi number 1, repent and redo. Repeat what you did at first. Ngayong oras na ito, kapatid, magsimula tayo ng tama. And if you are this person right now, at sinasabi mo na, Lord, gusto ko pong manumbalik sa'yo. At gusto kong magkaroon ng relasyon muli sa'yo ng tama. Maybe ito ang kailangan mo ngayon, kapatid. At kung gusto mong magsimula ng tama, gusto mong maayos muli yung puso mo na yan before it's too late, kapatid, mananalangin tayo. Susunod ka sa akin. Para recommitment mo ito kay Lord. At sa mga bago dito nag-umpisa kay Lord, sumunod ka sa akin sa panalangin. Nandito ang Panginoon, naririnig tayo ng Lord. Sige, tell it to Jesus, kahit sa isip mo, sa puso mo lang. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. Lord, starting today, be the Lord of my life. Be my King. Save me. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Sige, tatayo tayo lahat. Hallelujah. Sa oras na ito, gusto ko umawit tayo sa Panginoon. Habang binabalik ni Lord yung first love na yan sa puso mo. Habang may ginagawa na si Lord sa buhay mo sa oras na ito. So, bigyan ka ng pagkakataon na manalangin sa Kanya. Mag-pray. Umawit tayo na may pagpupuri sa Kanya at may pagmamahal. Keep on remembering what Christ has done at kung gaano ka kamahal ng Panginoon. Remember, una, repent, pangalawa, and then repeat. Lord, continue to restore everyone's heart right now. Kung may nakikita ka man sa amin ngayon na napagod na lang ang kamay, napagod na lang yung katawan namin sa kakatrabaho, sa ministry, pero hindi na tumitibok yung puso namin sa iyo, Panginoon, dahil sa kabisihan namin. Hindi na kami excited manalangin, Panginoon. Hindi na kami excited sa pakikinig ng salita mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Lumapit ka kay Lord. Baka ikaw yan sinakausap ng Panginoon. Remember, walang nalilihim sa Diyos natin sa oras na ito. Lumapit ka. Bigyan mo ng pagkakataon ng Panginoon na may gawin siya sa buhay mo. Hindi ka na excited na mag-disciple. Hindi ka na excited na mag-invite. Kaya pala minsan puro pain na lang yung nararanasan natin. Puro sakit na lang yung nararanasan natin. Puro di pagkakaunawaan na lang dahil may nawawalan. Lord, nawawalan na kami talaga ng puso para sa'yo. Oh, yes, oh God. Hallelujah. God is love than anyone. Yes, oh God. Hallelujah. That overcame, Lord. That overcame the cross and reign to find yes, Lord. Hallelujah. Until I see you, Lord. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. Kay Lord. Trust in you. Oh, yes, oh God. With all I am, Lord. With all I am, I live to see Sige, lumapit ka sa your Panginoon. kingdom come. Ibalik mo yung pagmamahal na wala. Bumalik ka sa Panginoon sa oras na ito. Alalahanin mo yung dati. Alalahanin mo yung dati. Tinanggap mo sila. Alalahanin mo yung dati nung mahilig ka sa Panginoon. Alalahanin mo yung first love mo. Nung pinatawad ka ni Lord. Nung binigyan ka niya ng kaligtasan. Hallelujah. Alalahanin mo lahat ng kabutihan ni Lord sa'yo. Hallelujah. Oh, I will live, Lord. Panginoon. Oh, this is not just a religion. Hallelujah. Gusto ni Lord ng relasyon sa'yo. Di ba tinanggap mo siyang personal Savior? Di ba nagsuko ka sa Kanya ng buhay? Di ba sinabi mo na susunod ka sa Kanya? Kaya lang ang ginagawa natin. Hallelujah. Bumalik ka kay Lord. Kailangan ka ng Panginoon. Hallelujah. Oh, yes, oh God. Oh, alam mo ba yung feeling na si Lord lang ang nagmamahal pero hindi ka na nagbibigay in return ng pagmamahal
mahal sa Panginoon. Come on, I believe. Come on, to love you. To love yes, Lord God. Hallelujah. Kapatid, dapat matuto ka rin. Sundin yung sinabi naman, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. Hallelujah. Oh, a child, you know. A child. Yes, Lord God. Ibalik mo muli, Panginoon, yung puso ng pagsamba sa'yo sa oras na ito. Let's sing, I believe. Pagalingin mo po ang bawat buhay. Pagalingin mo po ang puso ng tao na lumalapit sa'yo sa oras na ito. Puro pagod na lang ba? Nawala na yung pagmamahal? Puro business na lang ba? Pero nawala na yung love? Nawala na yung excitement mo? Hallelujah! Oh Lord, restore this heart, Panginoon, a child. Restore this heart right now. Heal this heart, Lord Jesus. Hallelujah. I pray that you heal this person right now. Yung taong lumalapit sa iyo, kapag sige, kawitin natin muli, I believe, Lord, heal them. Mend this broken heart, Lord, in the name of Jesus. Hallelujah. Baka ang dami mo nang pinagdaanan ng mga negative na bagay. Pati si Lord naapektuhan na sa buhay mo. Pati si Lord nakalimutan mo na. Bring back to your first love. Come back. Come on. Hallelujah. Oh, yes, Lord. And shine. Hallelujah. Get back from your first love. The Lord is restoring someone right now. Sige, lumapit tayo sa Panginoon. Hallelujah. Ayaw kanya madisgrasya. Ayaw kanya maging muli ang lahat para sa'yo. Sige, balik kay Lord. It's all about you, Jesus. Hallelujah. To love you. I will live to love you, Lord. Hallelujah. Oh, yes, oh God. To bring Sige, for the last time. I believe, Lord God. I child in all of you. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, manatili tayo sa presensya ng Panginoon sa oras na ito. Sabi ng Panginoon, but I have this against you. You have departed from your first love. Therefore, remember from what high state you have fallen and repent. Do the deeds you did at first. If not, I will come to you and remove your lampstand from its place. That is, if you do not repent. Kapatid, gusto ni Lord na patuloy kang magningning, patuloy kang mag-ilaw. Maganda yung umaarangkada tayo, nagtatrabaho tayo, pero maayos ang buhay spiritual po natin. Lord, thank you for restoring us today, Panginoon. Ngayong araw na ito, nagdidesisyon po kami. Natitibok muli yung puso namin sa iyo at para sa iyo lamang, Panginoon. Ibalik mo po yung first love na ito sa amin, O Diyos. Hallelujah. At huwag mong hayaan agawin ito ng kaaway paglabas namin dito. Salamat, Lord God, dahil mahal mo kami. Kaya kinakausap mo kami, Lord God, sa mga oras na ito. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong mensahe for this first Sunday of the month of February. Panginoon, alam ko, marami ka pang gagawin para sa amin. Hahasain mo kami through your word at babaguhin mo kami, Panginoon. Sige, pwede mo bang itaas ang iyong kamay sa oras na ito? Sige, itaas mo yan sa Panginoon. I want all of you to receive the blessings which God promised in Numbers chapter 6. And every time the man of God declare it, believe it, and it shall be yours. Hallelujah. Right now, people of God, hallelujah, may the Lord bless you and take care of you. Sige, taas mo yung kamay mo. May the Lord be kind and be gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Lord, we receive all of this blessing, Panginoon. At inaangkin namin ito sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Everybody say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Meron pala tayong Holy Communion tayo. Sige, pakibigay mo na po yung communion natin. Hallelujah. O nga pala, first Sunday. Nabanggit ko nga ito kanina, may first communion tayo eh, no? First Sunday, o, di ba? Di first communion, parang isa ka. First communion. Amen. Sige po, pwede pong yung mga bata, huwag na muna kukuha. Or kung bago ka pa lang kay Lord, pero may pahabol ako, kung talagang tinanggap mo si Lord bilang tagapagligtas ng buhay mo, you are allowed to take this. Kasi pinagagawa ito ni Lord, do this in remembrance of me. Naside ko ito kanina, no? Gusto talaga na alalahanin ni Lord. Kaya nga tayo nagko-communion, by the way, no? Kaya tayo nagko-communion para yung topic ko, para
maalala ulit natin yung ginawa ni Jesus para sa atin sa cross. Amen? Tama po ba? Yung hawak mo yung hawak mo saro, yes, na at ostya, sumisimbolo ito ng katawan at dugo ng ating Panginoon Jesus. Sige po, itaas natin ang ating ostya. Hallelujah. Father, we thank you, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa communion fellowship. Idinako mo yung mga anak sa church ng CCF, Panginoon, para muli magtipon-tipon, Panginoon, mag-fellowship to one another. At ang communion fellowship na ito, Panginoon, binibigyan namin, Panginoon, pinapahalagahan namin ito, Panginoon, sa church na ito. Sapagkat ito yung iniutos mo sa amin, do this in remembrance of me. Salamat, Lord God, sa katawan mo, Panginoon, na in-offer mo, katawan na binugbog, na uhaw, na gutom, Lord, sinaktan, Panginoon, at namatay, Panginoon, bandang huli, Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa amin, para just to save us, Panginoon, for our sins, Panginoon. Salamat, Panginoon. Binabalik namin po sa inyo lahat ng papuri at pagsamba. Salamat sa pagmamahal mo sa amin, dahil kung hindi sa pagmamahal mo, hindi ka bababa dito mula sa langit at hindi ka magkakatawan tao para iligtas kami. Lord, treasure namin ang moment ito. Paspasan mo ang bawat magtitake nito at magdulot, Lord, ng kasaganahan sa kanyang pangangatawan, Lord. Bless mo bawat magtitake nito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo pala. Sige, taas natin ang ating saro. Naman Diyos, salamat, Lord God, sa saro na ito, Panginoon, na sumisimbolo, Lord, ng iyong dugo, Panginoon. Lord, yung dugo, Panginoon, na naglinis, Lord, ng kasalanan, Panginoon, ng sanlibutan, Panginoon. Salamat dahil kasama kami dito. Lord, dati malayo kami sa iyo, pero dahil sa kasalanan, pero dahil sa iyong banal na dugo, nilinis mo kami, Panginoon. Pinaging dapat mo kami, Lord, sa iyong kaharian at naging anak mo kami, Panginoon. Salamat, Lord, sa blood na ito, Panginoon, sumisimbolo ng iyong blood, Panginoon, na nagsisilbi, Panginoon, paglilinis sa amin. Paspasan mo, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon, na magtitake nito, maging pagpapala, Lord, sa bawat isa. Kung aming samot dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Tayo po lahat. Amen. Praise God. Palakpakan nga natin si Lord. Amen. Dito na ako sa baba. Praise God. Amen. Nais ko po muna, bago tayo mag-iwalay, gusto ko pong i-welcome yung mga bagong dalo. Meron ba? Meron ba? Alam ko, si Kara, ka pagpe-pray lang na plan namin. Sino ba? Si ano, how about siya? Anak ka, Sister Rina? Palapakan natin sila, mga bago sila. At pero meron din naman bumabalik, si Sister Maricor. Palapakan natin sila natin. Halika, anak. Ano bang pangalan niya? Sir, amen. Anak po siya ni Sister Rina. Si Gara, ito kababata ko ito. Dati pa na nasa church, pero dito po kasi sa church, welcome namin as pagmamahal namin. Yung mga bago, talagang gusto namin ipag-pray para mag-bless kayo ng Panginoon, di ba? At welcome kayo. Ito yung paraan namin. Yan, praise God. Si Grace, ayan. Dito, ayan. Anak mo to? Ayan, anak na. Sige, sige. Pwede ba natin extend yung kamay natin sa kanina? Bigyan na tayo. Lord, Panginoon, salamat, Lord God, sa fellowship na nangyari, Lord, sa umaga. Salamat sa iyong dakilang presensya. At salamat po, Panginoon, sa dalawang kasama namin bagong dalo muli, Panginoon, dito sa church. Alam ko po, hindi po aksidente na nandito sila. Itinulot mo itong pagkakataon dito. I pray for their lives, Panginoon. Patuloy mo i-bless ang buhay nila. I declare blessings, Panginoon, na patuloy silang mag-grow, Panginoon, sa pagkakakilala nila sa iyo, Panginoon. Na someday tatawagin mo rin sila na maglingkod sa iyo. Someday na isusurrender nila fully ang life nila sa iyo. Lord, i-bless mo sila. Hindi ko man sila kilala ng maigi, pero alam mo po yung mga nangyayari sa buhay namin. At isa lang po kaparahanan kaya sila nandito, hindi aksidente, kundi mahal mo sila, mahal mo kami. Lord, i-bless mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan sa lahat ng ginagawa nila. At hindi lamang sila, kundi mga kasambahay nila at mga kaibigan nila makikilala through them, makakakilala sa iyo through them, Panginoon. Salamat o Diyos, Panginoon. Masaya kami nandito sila, Panginoon.
Binabalik namin ang pabor sa inyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pero pwede ba tayong picture? Ayan. Ayan. Sige. Hindi naman ipopost. Pero pinupost ko Ayan. Sama kayo. Ayan. Praise. Sister Maricor. Ayan. Kasama ko. Ayan. Ayan. Ipopost ko sa my story. Sinasabi ko na kasi mamagalit kayo sa akin. Ayan. Tawagin ko mo si Brother. Palakpakan natin sila muli. Welcome po kayo sa aming church. At nawa pag-pray namin na mag-grow pa kayo. Sige, tawagin ko si Brother. Grace. Pastor, kasama niya yung dalawang yung si Grace. Grace. Susunod yung mister na. Yung mister na. Sige. Mabilis ng panahon na po. Sa gilid ng mensahe, talagang hindi nakasalita na naman yung panahon. Tapos naman agad. Sige po, pray po tayo. Ama namin Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na napakaganda, Panginoon, na kapaloob sa amin, Panginoon. Kung saan, sa usapan kami ang pupuli sa iyo, Panginoon, ang papasalamat sa iyo. Salamat po sa araw na kapaganda ito, Panginoon, at kayo din, Panginoon, sa mga kapatiran na nagbigay, Panginoon, panahon, at kami ito, Panginoon, simula kami, nag-isip, Panginoon, ngunit pinulakan namin, Panginoon, sa ating buhay. At yan ang gusto mo, nais mo, at laing ka, Panginoon, bago ang lahat. Kaya, Panginoon, muli, Panginoon, sa aming puso na blessing, Panginoon, sa inyong mensahe, muli ka, Panginoon, na tulungan mo po kami na may namin po sa aming buhay, at iyong mensahe, first love, Panginoon, muli ka, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming tinanggap, hindi po kami nagkamali, sigurado kami tumanggap sa iyo, at tama ang naging desisyon namin, Panginoon, suming ka sa aming puso, at pagpaping ka, pinapagpingkas sa aming buhay. Yan, salamat po, Panginoon, at naging palagi, Panginoon, aming takbuhan, aming sandalan, Panginoon, sa anumang kahedya, o anumang pangyayari sa aming buhay, nariyang ka lagi, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng lubay, Panginoon, ng lakas, Panginoon, ng buhay na ito na aming magtataanan, Panginoon, sa hirap, pero subalit, nariyang ka upang kami tahan at kabayan, Panginoon, akan, Panginoon, at ituwid, at Panginoon, sa tamang daan, pagtulog sa iyong kaharian. Kaya muli, Panginoon, sa kamang ko, sa mensahe mo, sa aming pastor, Panginoon, na patuloy mo ginagamit, nakakapit po sa kanyang pamilya, Panginoon, nakatuwag niya, Panginoon, sa iyong pag-aasik, at pag-ahayag, Panginoon, ng iyong salita. Hallelujah. Ganda lang din po namin, Panginoon, tulungan mo rin po kami, Panginoon, na bigyan mo kami ng talino at lakas, Panginoon, at matulungan, Panginoon, ang aming pastor, na ihayag pa, Panginoon, ang iyong salita sa ibang mga believers, Panginoon, na hindi pa nakakapakinig ng iyong salita at hindi pa nakakarating, Panginoon, ng iyong banal na salita. Tulungan mo kami, Panginoon, at pagtulungan ng pamilya nito, Panginoon. Hindi na kaya, Panginoon, ng silang mag-isa, pamilya, Panginoon, kailangan ang aming tulong, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, paspasan mo, Panginoon, ang sambayan ito, ang sambahan ito, kung pagkatuwang, Panginoon, ang aming pastor, sa lahat ng mga dako, Panginoon, hindi pa nakakarating ng iyong salita, at ating mga mahal sa buhay na wala pang sa panahon ngayon, Panginoon. Bago mahuli na, Panginoon, tawag, Panginoon, dalangin namin na makatanggap, Panginoon, ang mga tao nito sa iyong paghalan, sa iyong presensya, Panginoon. Ikaw lang ang magliligtas, Panginoon, sa kanila, sa amin, patungo sa iyong kaharian. Kaya muli, Panginoon, sa aming pag-uwi, dalangin namin patuloy ang aming dalangin, na proteksyonan mo kami, Panginoon, protektahan mo kami sa aming mga ginagawa, pagpanuloy gawin, Panginoon. Hallelujah, ibigay natin sa iyo, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon, ang aming buhay. Hallelujah. Kaya, wala po ang bahala, wala po ang buhay, Ama, paano kami ng banal na Espiritu, Panginoon, upang ang lahat at ikaw ang nagpapayan, kami ito na ang panuloy at gagawin, at panuloy, Panginoon. Kaya muli po, sa ito ang lahat, muli, salamat, ang pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, na-bless po ba tayo lahat bago po tayo mag-iwalay? Awitan muna natin ang ating Panginoon. Bilang biyaya, kami kinalaya.
Amen. God bless po. See you next Sunday. God bless po sa lahat. Thank you po sa ating merienda today. Thank you po Sir Banji Araman. Sir Banji Carban, okay na po ba na next week? Apo. Apo, dahil sinundan na po natin yung schedule natin. So thank you po. God bless po. Tama
Palakpan naman to, may ginoo. May pinalito ako. Maganda lahat. Kasi,